Bago pa lamang si Axel sa trabaho niya bilang hardinero sa mansyon ng mga Hidalgo. Isang tao lang naman ang nakatira sa mansyon at iyon ay ang dragon na si Miss Hidalgo, ang nag-iisang anak ng mag-asawang Hidalgo. Ngunit sa ibang bansa na naninirahan ng mga ito, dahilan para ang anak nilang si Chelsea ang mag-manage ng mansyon at ng mga negosyo ng mag-asawa. Stay in si Axel dahil ang tiyahin niya ay tagapagluto sa mansyon. Galing pa sila sa probinsya. Sinama lang siya nito upang kumita ng mas malaking pera para maipangtustos sa kanyang mga kapatid. Ulila na sila sa magulang at ang dalawa niyang kapatid na kasalukuyang nasa high school, ginagapang niya ng sa pag-aaral. Dahil bago pa lamang, hindi pa niya kabisado ang mansyon at wala pa rin siyang alam masyado sa dragon na nakatira daw dito sa mansyon. Isang gabi, umuwi si Chelsea na lasing. Balak lang sana niya itong alalayan upang ipasok sa silid nito nang hilahin siya nito sa kama at piliting makagawa siya ng bagay na alam ni Axel na parehas nilang pagsisisihan ang magiging kakalabasan. Mabubuntis niya ang nag-iisang anak ng mag-asawang Hidalgo. Tandaan mo, Axel, iba ang ugali ng amo natin na si Ma'am Chelsea. Hindi naman sa masama ang ugali niya, pero marami siyang ayaw at sobrang istrikta niya. Sinasabi nilang dragon ito at baka dala na iyon ang pagpunta nito sa pagiging matandang dalaga. Pawis si Axel habang pinakikinggan ng kanyang tiya. Dinalhan siya nito ng almusal. Umagang-umaga pa lang nag-umpisa na siya sa pagtitrim ng mga halaman sa garden ni Chelsea. Hindi pa niya ito nakikita dahil hindi naman ito umuwi simula pa kahapon. Sabi ng tiya niya, madalas daw talaga itong wala sa bahay. Pero pag nag-stay naman daw ito, lahat sila'y ingat na ingat. Kaya nga mas masaya daw kung wala ito sa mansyon. Tiya, dragon ba talaga? Ikaw ba nakaranas na sa kanya na… Agad na sumagot ang tiya niya kaya siya ay natigilan. Hindi, pero iyon ang napapansin ko. Sa ating dalawa ako ang mas pinagkakatiwalaan niya. Matagal na ako dito. Sa ulo ko na si Chelsea. Sinasabi ko lang sa'yo para na din sa ikabubuti mo. Madali siyang mainis. Madali rin siyang magtanggal. Axel, sayang ang kikitain mo dito kung matatanggal ka lang basta. Ito ang mahigpit kong bilin. Sana maging maayos ang trabaho mo upang walang problema. Tumango siya sa kanyang tiya. Iniwan na muna siya nito dahil maghahanda pa daw ito ng tanghalian ni Chelsea. Baka daw kasi bigla itong umuwi. Kahit pala walang kasiguraduhan, pinaghahanda pa rin talaga ito. Napailing siya bago inubos na ang almusal niya. Kinagabihan ay nagpahangin na muna si Axel. Isang oras niyang nakausap ang dalawa niyang kapatid bago pinatulog ang mga ito. Tinamad siyang pumasok agad kaya tumambay na muna siya sa labas. Hindi pa umuuwi si Chelsea. Parang sobrang tamlay ng mansyon. Siguro malungkot ang buhay nito. Malungkot din pala ang buhay mayaman. Para kay Axel, mas gusto niyang maging simple pero masaya. Napatayo siya nang makakita siya ng babaeng pagewang-gewang ang lakad. Nilapitan niya ito upang kilalanin. Hindi siya sigurado kung si Chelsea nga ito, pero sa ayos at porma nito, parang siya na nga. Who are you? Lasing nitong tanong. Ma'am Chelsea, ikaw po ba iyan? Paninigurado ni Axel. Bakit? Ikaw nga ma'am, lasing ka po. Tulungan na kitang makaakit sa silid mo. Alok pa niya habang inaalalayan niya ito. Ingat na ingat din si Axel na mahawakan sa maselang parte ang dalaga dahil sa kalikutan nito. Ma'am, malapit na, kaunti na lang po. Bulong niya pa rito. Ang laki naman ng muscles mo. Pinisil pa ito ni Chelsea. Sino ka ba? Muling tanong nito sa kanya. Bagong hardinero po. Ngunit hindi na ito kumibo. Hinawakan ni Chelsea ang bagay na iyon sa kanya. Nanlaki ang mata ni Axel. Ma'am Chelsea, huwag po. Pigil niya habang inaalis ang kamay nito. Ngunit ayaw nitong paawat. Kala ba nila wala akong kakayahan na lumandi? Mga buwisit sila. Walang may gusto sa akin kasi dragon ako. Pwes, tignan ko kung may masabi pa sila. Dahil ngayong gabi nagdesisyon na ako. Tumingala ito sa kanya. Lalandi na ako at wala akong pakialam kahit kanino pa. Wika pa nito bago lumuhod sa kanya. Bilang lalaki, nakalimot na si Axel
at hindi na nakapagpigil. Nagising si Chelsea na masakit na nga ang ulo, masakit pa ang pechay. Napahawak siya sa kanyang ulo. Wala naman siyang katabi paggising, ngunit may bahid ng dugo sa kanyang hinihiga ang kama. Talaga palang naisuko ko na. Ito na lamang ang naitanong niya sa kanyang sarili bago napabuntong hininga. Kasalanan ito ng mga kaibigan niya at ng magulang niya. Grabing magbigay ng pressure sa buhay niya. Hindi naman sa wala siyang balak na mag-asawa, pero hindi ba't maaga pa naman para mag-settle down? Hindi pa naman siya sobrang tanda. Sa Korea nga ilang taon bago mag-asawa, tapos dito sa Pinas basta nag-20 pataas, required na may asawa o anak na. Natawa siya habang napapailing. Hindi ininda ni Chelsea ang sakit ng katawan niya at ng kanyang pribadong parte. Iniisip nga niya sa mga oras na to kung kanino ba niya naisuko ang kanyang sarili. Sa isang gwapong estranghero ba? Malamang umalis na ito bago pa maabutan ng kasama niya sa bahay. Siguro ay mamaya na lang siya magre-review ng CCTV para malaman niya kung sino talaga ang maswerteng lalaki ang umangkin sa kanya. Sa kapal din ng mukha nito ni thank you notes, hindi ito nag-iwan. Parang bula na bigla na lang nawala matapos maka-score sa kanya. Iba talaga ang nagagawa ng alak. Masyado siyang nagiging matapang at nagdidesisyon ng kung ano-ano. Bumaba na si Chelsea upang alamin ang almusal na niluto. Dinatnan niya ang matagal niyang kasama sa bahay. Ma'am, good morning po. Gising na po pala kayo. Agad nitong bati. May hinanda po akong almusal. Pasensya na ma'am, hindi ko na namalayan. Anong oras na ho ba kayo nakauwi? Maaari po ninyo akong ipagising sa pamangkin kong si Axel, ma'am. Gising pa naman ho siya kahit sa madaling araw dahil namamahay. Napakunot ang noo ni Chelsea. Bukod sa kasama niya sa bahay, may iba pa pala silang makakasama. Tsaka lang niya naalala na may kinuha nga pala siyang hardinero. Sige, sagot na lang niya bago dinampot ang coffee na ginawa niya sa coffee maker bago lumabas upang tignan ang halaman niya sa garden. Sana naman naayos na ito ng bagong hardinero. Natanaw niya sa di kalayuan ang isang lalaking abala sa pagbubungkal ng lupa at pag-aayos ng mga halaman na tuyo na ang mga dahon dahil sa init ng panahon. Biglang may nag-flashback sa kanya panandalian nang makita ang matipunong katawan ng binata. Para bang nahawakan niya na iyon. Marahil sa kalasingan lang, kaya inaakala niyang ito ang naging katalik niya kagabi. Baliw ka na, Chelsea. Bulong niya sa sarili. Napansin siya nito kaya agad siyang nagtaas ng kilay. Ipinakita ni Chelsea ang maldita look niya upang katakutan siya nito. Ngunit iwas ang tingin nito nang makita siya. Para bang ayaw siya nitong makausap o baka natatakot lang talaga ito. Malamang nakarating na rito na dragon siya kapag nagagalit. Lapit ka, tawag niya sa binata. Nagdadalawang isip pa ito kung siya'y lalapitan. Bingi ka ba? Lumapit ka, may gusto kong sabihin sa'yo. Mataray pa niyang wika. Ito na nga ba ang sinasabi ni Axel? Gising na ang dragon. Malamang naalala na nito ang nangyari at mapapatalsik na siya o kaya ay makakasuhan. Bakit ba kasi hindi siya nagpigil? Unang araw, napasok agad siya sa malaking problema. Napabuntong hininga si Axel bago lumapit. Magandang umaga po, Ma'am Ma'am Chelsea. Kamuntik pa siyang madulas. Walang maganda sa umaga pag may tatanga-tanga sa paningin ko. Ikaw, oras na tinawag ka, lalapit ka agad ha? Opo. Kagabi lang halos sambahin siya nito tapos ngayon, grabe tong umasta sa kanya. Kagabi, may nakita ka bang lalaki na naghatid sa akin o pumasok sa silid ko? Sabi kasi ng tiya mo, ikaw lang ang gising sa gabi at kahit madaling araw pa. Naisip ko lang na baka nakita mo. Hindi ba nito maalala na siya ang tinutukoy nito? Ma'am, ako po ang… Hindi niya natuloy ang sasabihin niya nang magsalita na ito. Never mind, don't mind me. I-review ko na lang sa CCTV. Sobrang wasted ako kaya hindi ko maalala ang mukha niya. Pero ang katawan niya sobrang macho. Napangiti si Axel. Nagustuhan nito ang katawan niya. Naibili naman na ni Manang ang lahat sa'yo, no? Sige na, magtrabaho ka na ulit. Sinuri nito ang gawa niya. Nagustuhan ko ang mga pagbabago sa garden ko. May bonus ka sa akin sa unang sahod mo. Galingan mo lang palagi para matuwa ako. Wika pa nito bago pumasok na sa mansyon.
Sa lawak ng lupa ni Chelsea, marami pa siyang kailangang maayos. Natutuwa siya na para lang din siyang nasa probinsya. Minasdan ni Axel ang dalaga na lumakad patungo sa loob ng bahay. Natawa siya dahil parang kagabi lang ito nakakita ng matipunong katawan. Hindi na siya magtataka kung bakit walang nagtatangkang lumigaw dito. Literal na dragon nga si Chelsea. Pero kagabi, para itong maamong papi na sunod ng sunod sa gusto niya. Ibang-iba ito kagabi kumpara ngayong nakaharap niya ito nang hindi nakainom. Iho, kamusta? Pinuntahan ka ni ma'am, sinungitan ka ba? Tanong ng tiya niya nang makapasok siya sa mansyon. Masungit pero sa tingin ko naman may tinatagong bait. Bibigyan daw ho niya ako ng bonus sa unang sahod dahil nagustuhan niya ang ginawa ko sa mga halaman niya. Hindi ba't may bait pa rin naman tiya? Natatawang tanong ni Axel. Bihira si Chelsea na maging ganyan sa iba. Maswerte kang talaga, Axel. Pagbutihin mo lang, iho, para ito sa mga kapatid mo na naiwan sa probinsya. Pasasaan ba't makakaraos din kayo? Natutuwang sagot ng kanyang tiya. Samantala, ilang minuto pa ang lumipas habang nag-uusap pa rin sila ng kanyang tiyahin. Nakarinig sila ng malakas na sigaw mula sa silid ni Chelsea. Napatingin siya sa tiyahin niya, nagulat din. Baka naman may problema sa company o kaya naiinis na naman sa mga empleyado. Ito na lamang ang hula ng kanyang tiya. Ngunit iba ang kutob ni Axel. Malamang alam na nito na siya ang lalaking nakaangkin sa dalaga at siya ang niluhuran nito kagabi. Ibig sabihin, ang hardinerong iyon ang nakakuha sa akin. Gulat na gulat si Chelsea nang makita sa CCTV na ito ang nagpasok sa kanya sa silid at umaga na nang lumabas ito. Mariin siyang napapikit. Whatever, sinabi ko na to sa sarili ko. And he's not bad, may katawan at mukha. Sadyang hindi ko lang kapantay ang level because natigilan siya sa pakikipag-usap sa kanyang sarili nang biglang may kumatok sa pintuan. Mariin siyang napapikit bago inayos ang kanyang sarili. Malamang narinig nila ang sigaw niya, dahilan para mag-alala ang mga ito. Binuksan ni Chelsea ang pinto nang may matapang na ekspresyon. Yes? Pasimpleng tanong niya. Si Axel ang bumungad sa kanya kaya kamuntik siyang mawala sa ekspresyon niya. Buti na lang magaling siyang mag-handle. Ma'am, palagay ko alam mo nang ako ang… Hindi niya na ito pinatapos. Yes, and now what? May ipis lang kaya ako napasigaw. Naasahan mo bang dahil sa'yo kaya ako sumigaw? I don't mind, Axel. Kahit sino pa ang makasiping ko, hindi yun big deal sa akin. Dahil this is my body, so it's my choice, whoever the fuck I want. Gets mo? Napatango ito. Ma'am, natatakot lang po akong mawalan ako ng trabaho. Hindi ko po sinasabing pinagsisisihan ko na nagustuhan ko din kaya ako bumigay. Pero nandito po ako para humingi ng tawad dahil hindi po ako nakapagtimpi. Sana po hindi ito makaapekto sa trabaho ko, Ma'am Chelsea. Seryoso ito nang magpaliwanag sa kanya. Tingin mo naman sa akin immature? Of course not. Sige na, go back to your work. Hindi na to dapat malaman ng iba ha? At hindi natin to mauulit, naiintindihan mo? Swerte ka dahil lasing ako. At aminado kong kasalanan ko. Nga pala, napasulyap siya sa matipuno nitong katawan. Nag-gym ka ba? Ganda kasi ng katawan mo bagay sa modeling. Wika pa niya bago sinara ang pintuan. Napansin na naman talaga niya iyon. Lumalabas na siya talaga ang gumusto na magpagalaw dito. Napabuntong hininga si Chelsea bago kinalma ang kanyang sarili. Iwinaksin niya na sa isipan ang nangyari sa kanila ng kanyang hardinero. Nilagyan niya ng ngiti ang labi niya bago nag-ayos na upang kitain ang pinsan niyang si Melba. Nakapangako kasi siya na sasamahan niya itong mag-shopping dahil ngayon lang siya free. Sa mall sila nagkita ni Melba. May kasama itong guy na kinakunot ng noo niya. Sabi nito sila lang tapos nagsama pa ito. Napairap siya nang makalapit. Melba, bakit ba pinapunta mo pa ako? May kasama ka naman na pala. Talagang pinarinig niya ito sa kasama ng kanyang pinsan. Gaga, si Troy nga pala. Sinama ko para maging blind date mo. Nag-peace sign pa ito sa kanya. Troy, pinsan ko nga pala si Chelsea. Pasensya ka na, may pagka-dragon. Natawa pa si Melba. Dragon pala talaga, sana magawa mong i-handle. Kasi wala talagang nakakatagal sa ugali niyan. Sige ha, enjoy kayong dalawa.
Pinanlakihan niya ng mata si Melba. Sige na, pumayag ka na. Hintayin ko kayo sa bahay mo, Chelsea. Papaluto ako sa kasama mo doon para doon na lang tayo magtuloy ng banding. Natatawang wika pa nito bago mabilis na lumakad palayo sa kanila ni Troy. Napabuntong hininga na lamang si Chelsea. Sinulyapan niya ang nakangiting si Troy bago siya nagsalita. Sabi naman niya masungit at dragon ako. Gusto mo pa rin bang subukan? Palagay ko hindi ka tatagal. Sayang lang yung oras mo. Go, find another girl. Utos pa niya bago lumakad papalayo na sana nang sumunod dito sa kanya. I don't mind. Hindi masasayang ang oras ko. Hindi ka naman pampalipas oras. Worth it ka. Parang napahiya pa siya. Sabi mo lang hindi mo pa kasi ako nakikilala. Hindi mo kailangang mahiya sa pinsan ko kasi hindi ko naman sasabihin sa kanya na napilitan ka. Pamimilit ni Chelsea kay Troy. Let's go. May alam ako magandang lugar, for sure magugustuhan mo. Imbis na sumagot sa kanya, inaya na lamang siya nito. Mariin siyang napapikit. Bahala na. Bulong pa niya bago sumunod na lang kay Troy. Samantalang si Axel naman, nag-alis na ng sando niya sa sobrang pawis. Patuloy siya sa ginagawa niya kahit pawis na at halos maligo na sa pawis. Excuse me lang, Pogi. May kumalabit sa kanya. Nagulat pa siya nang mapalingon sa babae. Nakangiti ito at nagawi sa katawan niya ang mga mata nito. Sino po sila? Tanong niya rito. Pinsan ako ni Chelsea. Nakita kasi kitang pawis na pawis kaya naman gusto ko sanang ibigay sa'yo itong panyo. Masyadong tirik ang araw. Bakit kaya hindi ka na lang muna magpahinga? Hindi na ma'am, salamat na lang po. Madudumihan lang po ang panyo ninyo. Tanggi niya, ngunit mapilit ang babae. Sinunod na lang niya ang gusto nito dahil baka magsumbong pa sa kanilang amo. Pero mukhang mabait naman ito, hindi gaya ni Chelsea na talagang kita ang pagiging maldita. Manang, hello! Bati nito sa tiya niya nang sila ay makapasok. Sino po itong bagong hardinero? Napakasipag naman. Natawa ang kanyang tiya. Ma'am Melba, pamangkin ko po si Axel. Masipag po talaga ang batang iyan. Napakamot si Axel sa batok dahil hindi siya sanay na palaging napupuri. Ngumiti ito sa kanya. Dumating si Chelsea at si Troy sa mansyon. Inabutan niya ang pinsan niyang abala sa paghahanda ng kanilang pagkain. Napailing na lang siya bago naupo na. Ayos ba ang blind date? Sa wakas mukhang makakasundo ka ni Chelsea. Stop it, Melba. Saway niya sa pinsan. Nga pala sis, mapapadalas yata ang punta ko dito. Bakit ba? Paano ba naman sobrang pogi ng hardinero mo at ang macho? Pabulong na sagot nito bago luminga-linga. Single ba yun? Ready na ako sis. Ready na ako manligaw sa kanya. Ligaw? Ikaw pa manliligaw? Gaga ka ba? Pwede naman yon. Si Troy ang sumagot. Nga pala Melba, palagay ko gusto ka rin niya. Maganda ka, imposibleng hindi. Napangisi si Chelsea ng lihim. Eto na po Ma'am Melba ang pinakuha mong plate. Hatid ni Axel sa pinakuha ni Melba. Ngunit nang aalis na ito, bigla itong pinigilan ng kanyang pinsan. Maupo ka, sumabay ka sa amin. Wika pa ng pinsan niya na kinikilig pa rin. Napairap si Chelsea sa kahibangan ng kanyang pinsan. Naiilang si Axel na kasabay siya ng amo niya at ng mga bisita nito sa mga oras na ito. Hindi naman dapat ganito pero wala eh. Pinsan na nito ang nag-utos. Imbis na mapagalitan o kaya ay mapatalsik, sumunod na lang siya. Masarap to Axel. Dapat healthy food kinakain mo since mahirap ang trabaho mo. Wika pa ni Melba habang nilalagyan ng ulam ang kanyang plato. Ma'am, busog na po ako, tama na po. Nahihiyang wika niya. Ngunit deadma lang ito. Gusto mo bang malungkot ako? Paano na lang pag nagutom ka? Nakakapagod ang trabaho mo. Malungkot itong napasulyap sa amo niyang si Chelsea. Can we make paraan para hindi naman mainitan si Axel, please? Pakiusap pa ni Melba. At kailan ka pa naging konyo? Arti-arti mo Melba, sumbong kita kay Tito. Banta ni Chelsea sa pinsan. Ma'am Melba, wag na po, nakakahiya naman po ito. Tumayo na si Axel. Maraming salamat po sa pagkain Ma'am Melba, Ma'am Chelsea. Sumulyap din siya dito. Pasensya na po pero kailangan ko ng maligo dahil amoy pawis po ako. Paalam niya sa mga ito. Wala akong naaamoy.
Kayo ba guys, may naamoy ba kayo? Sobrang bango mo nga eh. Tapos ang macho pa. Una na po ako. Mariin siyang napapikit ng makaalis. Napabuntong hininga siya at sa wakas, nawala na ang hiyang nararamdaman niya sa harapan ng mga ito. Lalo na sa harapan ni Chelsea na halata namang naiinis sa kanya. Iho, saan ka galing? Hinahanap kita para sana sabay na tayong kumain. Lumamig na tuloy ang pagkain. Wika ng tiya niya nang makapunta siya sa kusina. Napangiti siya bago sinulyapan ng tuyo na niluto nito. Request nga pala niya ito kanina na maging ulam naman nila dahil palagi na lang silang karne. Miss na ni Axel ang ulam nila sa probinsya. Tiya, pasensya na. Naaya po kasi ako ng pinsan ni Ma'am Chelsea. Hindi ko naman po mahindian dahil baka malagot ako sa trabaho. Tiya, sa susunod po, bulang lang naman yung luto mo ah. Miss na miss ko na ho kasi ang gulay na lalagyan lang ng bagoong ay masarap na. Sambit pa niya sa tiyahin. Oo naman, basta ikaw. Bukas na bukas ay ipagluluto kita, Axel. Naupo na sila ng tiya niya at masayang sabay na kumain. Dito siya nabubusog, hindi sa mga mamahaling pagkain. Wala siyang gana kahit mahal pa ang mga iyon. Simpleng pagkain ngunit masarap at nakakabusog ay sapat na kay Axel. Hindi naman kasi siya lumaki sa luho at kahit na may pambili man siya, wala siyang balak na maging maluhos sa pagkain man o kahit saang bagay. Naunang matapos si Chelsea sa pagkain. Wala siyang masyadong gana dahil naiinis siya sa pinsan niyang si Melba na pati hardinero niya ay pinagtitripan nito. Kilala niya si Melba. Sawain ito sa lalaki kaya walang relasyong pinapasukan. Balak sana ni Chelsea na kumuha ng juice sa kusina nang makita niyang kumakain ng magtiyahin. Natigilan siya at napatingin sa ulam ng mga ito na tuyo. Sarap na sarap sila habang kumakain. Para bang hindi nila iniinda kung tuyo lang ang ulam. Ma'am, pasensya na, nagutom na po kasi kami kaya kumain na po kami. May iutos po ba kayo? Tanong ni Manang nang agad na tumayo si Axel. Tiya, ako na po. Agad itong naghugas ng kamay. Ma'am, may utos po ba kayo? Ako na po ang... Agad siyang sumagot kaya ito ay natigilan. Hindi na, ako na lang, continue eating. Kaya pala wala kang ganang sumabay kanina, si Manang pala ang kasabay mo. Hindi naman po sa ganun ma'am. Mas gusto ko lang po kasi ang tuyo dahil naaalala ko po yung ulam namin sa probinsya. Sagot nito na tinanguan naman niya. Masarap nga yan, natikman ko na. Dumiretso na siya sa ref. Next time, ipatikim mo ulit sa akin Manang ang bulanglang na niluto mo noon. Wika pa ng babae. Nga pala Axel, si Ma'am Chelsea hindi maselan sa pagkain. Kumakain siya nitong tuyo at pati paborito mong bulanglang natikman na niya. Napasulyap si Chelsea sa nagulat na binata. Ngumiti ito bago umupo na at nagpatuloy sa pagkain. Bumalik si Chelsea sa dining area. Inabutan niya si Troy na tapos ng kumain habang si Melba matyagang niligpit ang kanilang pinagkainan. You can put it there, si Manang na ang mag-aayos. Saway niya kay Melba. Hindi na, ako na lang para masilayan ko si Axel. Sis, wala naman sigurong masama kung magustuhan ko siya no? Mukhang wala namang GF. Tanong pa nito na ikinataas ng kilay ni Chelsea. Pati ba naman hardinero ko Melba? Iba na lang pagtripan mo. Kilala na kita. Mananakit ka pa eh. Naiiling niyang sabi. Let her be. Sa tingin ko naman seryoso si Melba sa hardinero mo. Sabat ni Troy. Si Melba naman ay agad na nag-thumbs up kay Troy. Troy is right. Seryoso kaya ako Chelsea. Bawal na ba ako magseryoso porkit nakilala mo kung makalukuhan? This time sis, feeling ko siya na talaga. Love at first sight to sis. Pero may nangyari na sa kanila ni Axel. Ayos lang ba yun? Ayos lang ba nahayaan niya ang pinsan niyang magustuhan ng taong nakauna sa kanya? Hindi naman big deal sa kanya na naisuko niya ang kanyang sarili. Pero hindi ba't parang masagwa kung silang magpinsan ang matutuhog nito? Hindi na siya sumagot pa. Si Troy naman nagpaalam na ilang minuto lamang. Busy kasi talaga ito. Naglaan lang talaga ng oras para sa kanya. Sa Saturday, susunduin daw siya nito upang mamasyal ulit. Bandang hapon na ay parang wala pa ring balak si Melba na umuwi kaya naman siya na ang nagtaboy dito. Umuwi ka na, may gagawin din ako. Nakakairita na nandito ka. Puro ka pagpapapansin dun sa tao. Sige na,
Bukas wala ako dito ha. Mahiya ka naman, baka mamaya pumunta ka pa bigla at guluhin mo na naman si Axel. Leave him alone, Melba. Damot mo sis ha. Para bang binabakuran mo yung hardinero mo. Nakakainggit naman. Napabuntong hininga pa ito. Kumunot ang noo niya. Bakit na naman ba? Naiinis na si Chelsea. Kasi busog na busog yung mata mong makita ang matipuno niyang katawan. Napalunok ng laway si Chelsea. Siguro malaki ang alaga niya. Binobosohan mo ba siya? Nakakatempt naman kasi, hindi kita masisisi. Nasa mid siya sa sinabi ng pinsan. Lumayas ka na nga. Inis niyang sigaw habang ang pinsan niya ay humahalakhak. Naging abala sa trabaho si Chelsea kaya madalas gabi na itong umuwi. Ito ang napansin ni Axel dahil nga sa gabi ay anong oras na siyang nakakatulog. Naisip niya ngayong gabi, hintayin ito para maipaghanda ng dinner kahit hating gabi na. Madalas kasi niyang nakikita na diretso na ito sa silid pag uwi ng babae. Bulanglang ang niluto ni Axel dahil nga sa nalaman niyang kumakain ang dalaga ng bulanglang. Cravings na rin kasi niya ang gulay nitong nakaraan pa kaya naisip niyang ito na lang ang iluto. Bandang 11:00 nang marinig niya ang kotse nito kaya agad siyang naghain sa mesa. Good evening po, Ma'am Chelsea. Bati niya bago kinuha ang bitbit nito. Nagulat ito sa kanya. Bakit gising ka pa? Hating gabi na, insomnia ba? Tanong nito sa kanya. Hindi ma'am, sadyang hinintay po kita. May niluto ako para makapag-dinner ka ma'am. Sana ayos lang version ko ng bulanglang. Napatango ito bago siya sinundan sa kusina. Tahimik itong naupo. Saglit munang napatitig sa niluto niya bago nagsimulang kumain. Ikaw ang nagluto nito? Tanong nito nang makailang subo. Opo ma'am, pangit po ba ang lasa? Wala akong sinabi. Hindi ko lang naisip na ipagluluto mo ko. Ilang gabi na akong umuuwing gutom dahil wala na akong oras kumain. Hindi ko na din naman gustong gisingin pa si Manang dahil nagpapahinga na ito. Bakit po ba subsob ka sa trabaho ma'am? Paminsan-minsan hindi naman masamang mag-enjoy. Hindi ko sinasabing mag-party ka ma'am pero sana bigyan mo ng kasiyahan ng sarili mo. Mahirap pong magkasakit. Tama ka pero ganito na ako eh. Nasanay na ako sa ganitong setup. Ginugugol ko yung sarili ko sa trabaho na para bang may gusto kong mapatunayan. Nakakatuwa no? Hindi ka nakakatawa. Nakakabilib ka. Natigilan ito bago muling bumalik sa pagkain. Dragon ang tawag nila sa akin. Naiirita kasi ako sa mga simpleng bagay lang, lalo na sa katangahan. Sinasabi nila na dahil to sa 30 na ako at papunta na sa pagiging matandang dalaga. Natawa pa ito habang nagkukwento. Halos iyakan na ako ng magulang ko dahil gustong gusto na nilang mag-asawa ako. Sobrang nakaka-pressure. Basta, kung ano po ang nasa puso niyo ma'am, yun ang mabuting sundin mo. Ito ang advice niya kay Chelsea. Natapos itong kumain. Salamat, nabusog talaga ako sa hinanda mo. If may insomnia ka o nahihirapan kang matulog, dala ng mga isipin, may sleeping pills ako, bibigyan kita para tuloy-tuloy ang pahinga mo. Hindi na po ma'am, baka tanghaliin lang ako ng gising pag uminom ako. Ang dami ko pa pong aayusin sa garden mo ma'am. Bahagyang ngumiti si Chelsea bago tuluyang nagtungo sa silid niya. Nahiga siya sa kamat na pabuntong hininga. Sobrang napagod nga siya ngayong araw. Mas naramdaman niya ang pagod ngayon. Ngunit nung nakita niya na may nakahain para sa kanya, para bang nabawasan ang kanyang pagod. May isang taong matyagang naghintay sa kanya para lang i-make sure na kumain siya bago magpahinga. Kinabukasan, normal na araw na naman para kay Chelsea. Dahil Saturday ngayon, wala siyang pasok sa opisina. Tanghali na siyang nagising at nakita niya ang missed calls ni Troy. Nawala sa isipan niya na may usapan nga pala sila. Ngunit dahil tinanghali na siya, inisip niyang cancel na ito. Kamot ang ulo ni Chelsea nang bumaba siya sa kusina. Dinatnan niya si Melba na abala sa pagtulong kay Manang. Napairap siya bago ito kinalabit. Talagang pumunta ka pa para lang sumilay na naman. Pinaghahanda ako ng merienda. Napasulyap siya sa sandwich na ginawa ni Melba. Sinundan niya si Melba na dadalhin na ang pagkain kay Axel. Nakatitig lang siya sa dalawa. Habang pawis si Axel, si Melba naman ay nag-insist na ito ay punasan para tuloy magjowa ang dalawa sa malayuan. Napatingin siya sa kape na ginawa niya.
Itinapon niya ito sa inis niya na bigla na lang umusbong. Natitiris ang mata niya nang makitang nais pang subuan ni Melba si Axel. Malala na talaga ang pinsan niya. Ma'am, bakit po tinapon mo ang kape? Hindi po ba maayos ang gawa mo? Ititimpla po kita, ma'am. Nakita pala siya ni Manang. Agad siyang sumagot upang depensahan ng sarili. Hindi ko tinapon. Natapon mismo, dumula sa kamay ko. Pasensya na ma'am. Namalikmata po ako. Tumango siya bago pumasok na sa loob. Dinampot niya ang kanyang cellphone at nag-reply kay Troy upang sabihing hindi siya pwede ngayong araw. Wala din kasi siya sa mood na lumabas. Umalis si Melba ng bandang hapon. Hindi naman siya lumabas maghapon kahit na nagpaalam na si Melba. Pinalabas niyang tulog siya upang hindi niya ito makausap. Nababanas talaga siya sa ginagawa nito. Matapos nitong umalis, tsaka lang siya bumaba upang magmerienda. Inabutan niya si Axel na bagong ligo at amoy niya ang bango nito. Ma'am, magandang hapon po. Maganda hapon mo? Ako hindi. Sagot niya bago ito inirapan. Hindi ito kumibo. Ubus na pala stock natin, ma'am. Mamamalengke na po muna ako. Paalam naman ni Manang na agad niyang pinigilan. Si Axel na pabilhin mo, Manang. Pakitulungan muna ako sa kwarto kasi may gusto kong ayos na gawin. Talagang pinag-iinitan niya ito. Makulimlem, magbaon ka ng payong iho. Ito ang mga bibilhin mo, mag-iingat ka. Ito ang bili ni Manang bago sumama sa kanya sa silid niya. Dahilan lang naman niya ito, sadyang nais lang niyang mahirapan si Axel ngayon. Ngunit malakas na bumuhos ang ulan at gabi na nang makauwi si Axel. Basang-basa ito nang pumasok sa mansyon. Agad itong pinagbanlaw ni Manang habang ang pinamili nito inaayos na ng matanda. Dapat ho ba ako mag-guilty? Tanong niya bigla kay Manang. Naulanan siya dahil inutusan ko siya. Masama na ba talaga ako? Po. Pakiramdam niya ito ang iniisip ni Manang at ni Axel sa kanya sa mga oras na ito. Ma'am Chelsea, hindi naman iyon iniisip. Hindi mo naman kasalanan kung bakit umulan. Tama na ang pag-iisip. Pero naiinis siya kay Axel kaya niya yun ginawa. Nagtungo na lang muna siya sa kanyang silid. Papasok na sana siya nang maisip niyang tignan si Axel upang alamin kung galit ba ito sa kanya. Ngunit nagulat siya nang makitang nanginginig ito habang nakahiga sa kama. Wala itong pang itaas. Hindi na yata niya kinayang magsuot pa ng damit dahil sa panginginig. Mataas lagnat mo. Gulat niyang sambit bago sana lalabas upang tawagin si Manang nang yakapin siya ni Axel. Axel, mataas ang lagnat mo. Kailangan itong malaman ni Manang. Kailangan mong madala sa... Ngunit hindi na siya pinatapos ng binata. Magiging ayos din ako, Ma'am Chelsea. Sobrang nilalamig lang po ako, pasensya na. Ma'am, nawawala na ako sa wisyo. Baka kung ano-anong magawa ko. Lumabas ka na lang. Lumuwag si Axel sa kanya. Labas na po pakiusap. Huwag mong sabihin ito kay Tia. Ayokong mag-alala pa siya sa akin. Matanda na siya para mag-alala pa. Napabuntong hininga si Chelsea. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng malamig na tubig para mapunasan ka. Oras na hindi naging maayos ang pakiramdam mo at hindi bumaba ang lagnat mo, sa ayaw mo sa gusto isusugod kita sa hospital. Wika niya bago umalis sa yakap ni Axel. Hintayin mo ko. Dagdag pa niya bago nagmamadaling bumaba. Ma'am, may kailangan ka po. Ako na ang... Pinutol niya si Manang. Ako na po, Manang, pahinga ka na po. Diretso na po ako matutulog pag akyat ko. Sige na, Manang, pahinga ka na. Pamimilit niya sa matanda. Hinintay niya itong makaakyat ng tuluyan bago siya naghagilap ng pwedeng lalagyan ng tubig at bimpo. Nakahanap naman siya kaya dumiretso na siya sa silid ni Axel. Ngunit bago siya pumasok, luminga-linga muna siya dahil baka makita siya ni Manang. Pagpasok niya, nanginginig pa rin si Axel. Agad niya itong dinampian ng basang bimpo. Pinunasan niya ang mainit na mga parte nito. Napalunok lang siya ng laway nang magawi siya sa bandang abs ng binata. Hindi sana ang boboso o hinihipuan kita, Axel. Pero itataas ko itong damit mo para mapunasan ko rin ang... Natigilan siya nang ito ay sumagot. Nakita mo naman na lahat, ma'am. Mahihiya pa ba ako? Bahagya itong natawa. FYI lang, Axel. Wala akong maalala that night, so hindi ko alam kung anong itsura o kung malaki ba. Inis niyang depensa.
Gusto mo bang makita, ma'am? Magagawa mo anumang gusto mo dahil wala po akong laban. Tila ba, inaasar siya nito. Gusto mo ba na ipaalala ko ang mga ginawa mo? Sa totoo lang, ako po ang biktima. Nakakahiya mang sabihin. May sakit ka na, ganyan ka pa kadaldal. Yumabang ka pa. Inirapan niya si Axel. One night stand lang yun, Axel. Aminado ko na mali ako sa part na yun. So please lang, tumahimik ka na. Sobrang cute mo pala, ma'am, no? Kahit na dragon ka, masasabi kong cute ka pa rin. At para kang papi minsan. Maamo ka tapos biglang nagiging dragon. Papi? Ako papi? Natawa si Chelsea. Cute, oo, halata naman, pero papi, I don't look like that. Ma'am, kamay mo po nakahawak na sa... Namumula si Axel habang nakatitig sa mata niya. Napasulyap siya sa kamay niyang nakapatong sa alaga ni Axel. Nagulat pa nga siya nang bigla itong bumukol. Hindi ko sinasadya. Nakakahiya ang ginawa niya. Mariin siyang napapikit. Itinabi na muna niya ang palanggana na dala niya bago bumalik kay Axel. Nilalamig ka pa ba? Pwede mo kong gamitin kumot. Mas maganda daw if may body heat. Natigilan siya nang maisip na para bang biglang lumalabas na gusto niyang mayakap ulit ito. Ginagawa ko lang to dahil may sakit ka, no? Depensa bigla ni Chelsea, wala pa mang sinasabi si Axel. Magandang suggestion mo, ma'am. Sang-ayon ito bago siya binigyan ng espasyo upang makahiga siya sa tabi nito. Umusog siya ng kaunti upang hindi madikit ang balat niya sa binata dahil baka sabihin pa nito na talagang easy to get siya. Ngunit napasinghap siya nang kabigin siya nito palapit at hapitin ang kanyang bewang. Mariin siyang napapikit sa kabang nararamdaman niya. Ano ba itong nangyayari? Bakit ganito? Nagilty lang naman siya, that's why she's doing this. Pero hindi ibig sabihin, sabik siyang makatabi itong muli. Dikit na dikit ang katawan niya. Yakap siya ni Axel habang nakatalikod siya dito. Ramdam niya ang matigas nitong alaga. Ayaw niya lang i-mention dahil baka lalo itong tumigas. Kasalanan na naman niya dahil nahawakan niya ito. Wala kasi siyang ingat kaya ganito ang kinalabasan. Ramdam niya ang hininga ni Axel. Mainit pa rin ito. Kahit katawan nito ay mainit, dahilan para mag-alala pa siya at tignan pa kung dapat na ba niya itong itakbo sa hospital. Ma'am, nakakahiya itong ginagawa ko. Pasensya na, nawala ako sa wisyo kanina pa. 1 oras na ang nakalipas at mukhang nahimasmasan na si Axel. Hindi naman kita sinisisi at hindi ako galit. Hindi na dapat tayo mahiya sa isa't isa. Nakapagtusukan na nga tayo, di ba? Ngayon pa ba tayo mahihiya? Guilty ako dahil pinag-initan kita kanina bigla. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Sagot niya bago napaharap kay Axel. Nakatitig sila sa isa't isa. Pakiramdam ni Chelsea ilang segundo na lang, maaari nang maglapit ang kanilang mga labi. Sa mga oras na to, gusto ulit niyang maramdaman ng binata sa loob niya. Nais ulit niyang maramdaman ang mga haplos ng binata. Ngunit pinigilan ni Chelsea ang kanyang sarili. Masama ito. Hindi dapat siya masabik at dapat iwaksin na niya sa kanyang isipan ng nangyari. Hindi na iyon masusundan. Ayos na ako, ma'am, salamat. Basag ni Axel sa katahimikan. Tumango siya bago sana aalis na sa higaan nang magsalita si Axel. Ma'am, sobra na ba ako kung hihiling pa ako ng ilang oras para makatabi ka? Hindi na ba sila makakabalik sa normal matapos ang gabing to? Paano na? Bakit parang kinakain na din si Chelsea ng emosyon niya? Gusto rin niya. Gusto pa niya itong makatabi. Ngayon ko lang kasi naramdaman na mahalaga pala ako. Kita ko ang pag-aalala mo, ma'am. Nakakatuwa lang na may taong nag-aalala pa pala sa akin. Bukod sa mga kapatid ko at sa tiya ko. May isang taong nanatili sa tabi ko. Masaya sa puso. Nawawala ka na sa sarili mo. Amo mo ko, Axel. Hindi ako kung sino lang na babaeng matapos mong matikman, nais mo ulit na matikman. Hindi ako Anli Rice na pwede mong balik-balikan. Maayos na ang pakiramdam mo kaya lilipat na ako ng kwarto. Bukas gusto ko, bumalik na sa normal, Axel. Diretso siyang lumabas sa silid nito. Napabuntong hininga siya nang makalabas. Bakit parang gusto niyang bumalik at bawiin ang mga sinabi niya? Bakit ganito ang nararamdaman niya sa isang hardinero? Mariing napapikit si Axel. Maling-mali ang ginawa niya. Hindi dapat siya naging ganun sa amo.
Kahit anong gawin o kahit na may nangyari pa sa kanila, amo pa rin niya si Chelsea. Hindi dapat siya nawala sa limitasyon na amo niya ito. Bakit ba bigla siyang nakaramdam ng ganun? Kinain siya ng kanyang emosyon at ngayon mas lumala lang. Hindi na nakatulog pa si Axel. Kinabukasan paggising niya, agad siyang nag-ayos upang bumalik na sa trabaho kahit na hindi pa siya lubusang magaling. Nakakahiya na umabuso pa siya naalagaan na nga siya nito. Good morning. Napasulyap siya kay Melba na kadarating lamang. Ngumiti siya bago bumalik sa ginagawa niya. Axel, may gagawin ka pa after nito? Gusto ko sanang ayain ka sa labas. Don't worry, treat ko. Sana pumayag ka. Saglit lang naman tayo tapos uwi din agad. Ako nang magpapaalam kay Chelsea. Don't mind her, yakang-yaka ko ang pinsan ko. Pasensya na Melba, hindi kasi ako palalabas Gusto kong mag-ayos na lang dito sa garden imbis na gumala. Sorry ha, iba na lang ang isama mo. Nakabili na kasi ako ng ticket. Manunood sana tayo ng sine. Nahihiya ka ba na kasama ako? Please, huwag kang mahiya. Naiintindihan naman siguro ni Chelsea na kailangan mo rin ng pahinga. Kahit isang beses lang sa isang linggo. Sorry talaga Ma'am Melba. Tanggi pa rin niya bago nag-focus sa ginagawa niya. Hindi na siya kinulit pa ni Melba. Inasahan niyang magagalit ito pero wala na siyang magagawa pa. Basta ayaw niyang sabihin na naman ni Chelsea na siya'y umaabuso. Padabog na naupo si Melba sa couch pagpasok nito sa mansyon. Nagulat si Chelsea kaya agad niya itong tinanong. Bakit sobrang aga mo pero simangot ka? Ayaw kasi ni Axel sumama sa akin sa sinihan. Pinagbawalan mo ba siya? Chelsea, sabihin mo naman na ayos lang. Melba, wag mong kulitin ang taong ayaw. Tanging sagot niya. Pero gusto ko siya, gustong-gusto ko siya Chelsea. Seryoso ko, naliligawan ko si Axel. Ilang segundo siyang nakatitig kay Melba. Nakakaramdam na naman siya ng inis. Hindi ka niya gusto. Baka may iba na siyang gusto kaya tigilan mo na. May iba siya? Sino ba? Gusto kong malaman kung sino para naman matigil na ako. Ngunit hindi siya nakasagot. Deadma lang siya dahil baka madulas pa siya. Nga pala, kamusta kayo ni Troy? Bigla nitong tanong upang maiba ang topic. Ewan, hindi natuloy plan nung Saturday. Sa tingin ko, nagsawa na. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Walang makakatagal sa ugali ko. Ako mismo ang nagpupush sa mga tao na iwan ako't pagsasawaan at wala akong magagawa. Eto na ako ganito na ako. Malalim ang buntong hininga ni Chelsea. Madalas kong maramdaman na mag-isa lang ako. Pero once na maramdaman ko namang may taong handang sumama sa akin, bigla ako nagbabounce na parang bula. Ako mismo ang lumalayo sa kanila. Lalim mo yata ngayon, may nangyari ba? Inatake ka na naman ba ng pressure sa parents mo? Nandito naman ako, pwede kang magkwento sa akin. Ayos lang ako, nalulungkot lang ako. Pakiramdam ko ang bigat-bigat Melba. May isang tao akong tinulak palayo sa akin. Hindi ko man lang sinubukang ma-appreciate ang pag-aalala niya sa akin at ang sayang nararamdaman niya. Pinilit kong iwasan na maramdamang gusto ko din dahil baka sa huli, mawala din naman. Baka masaktan ko lang siya. Sino ba ang tinutukoy mo? Si Troy ba? For sure, busy lang siya. Hindi naman siguro mababaw si Troy para lumayo agad dahil sa sinabi mong cancel ang date nyo. Hindi na siya kumibo. Hindi si Troy ang kanyang tinutukoy. Alam ni Chelsea sa puso niya na hindi si Troy ang kanyang tinutukoy. Napabuntong hininga siya bago pinakiramdaman ng sarili. Sobrang bigat kasi ng pakiramdam niya na hindi siya makatingin kay Axel kahit na siya naman itong nagsabi na back to normal na sila. Sis, pahirambing po ha. Pawis na pawis kasi si Axel Tumango siya kaya nagtungo ito sa silid niya. Habang siya naman lumabas upang bigyan si Axel ng bimpo. Kanina pa siya may hawak na bimpo, tinatago lang niya. Naisa na niya itong ibigay pero ngayong nalaman niya na pawis na ito, agad siyang lumabas. Tagatak nga ang pawis nito. Matigas ang ulo mo. Hindi ka pa fully recovered pero nagtrabaho ka na agad. Inis niyang sabi dito, ngunit nakangiti lang ito. Ma'am, gusto ko pong maging maayos ang garden. Sa lilim na po kayo, mainit po dito. Napaawang ang kanyang labi. Buti pa si Axel, wala na agad dito ang nangyari kagabi. Parang normal na ulit ito. Inabot niya ang bimpo.
Punasan mo ang pawis mo. Utos niya bago ito hinintay na abutin ni Axel. Marumi kamay ko ma'am, wag na lang. Sayang lang ang bimpo mo. Doon ka na sa lilim. Natigilan ito nang punasan niya na ito. Alam kong sinabi kong bumalik tayo sa normal. Pero wag mo naman masyadong ipahalatang wala na agad sa'yo. Bakit ba? Bakit ba Chelsea ha? Ito ang naitanong niya sa isipan. Gusto niya nang kalimutan. Ano bang paki mo? Patuloy na inaaway ng isip niya ang kanyang sarili. Ikaw ang nagsabing bumalik sa normal, hindi ako ma'am. Kahit anong gawin ko parang palaging palpak sa'yo. Naisip ko din po na baka nga ganito dahil dapat kong alamin ang lugar ko ma'am. Hardinero mo po ako. Pasensya na ma'am, mukhang nabigyan ko pang kahulugan ng mga ginawa mo. Tumalikod na siya at agad na bumalik sa mansyon. Nakita niya si Melba na nakaupo sa couch. Imbis na bimpo ang hawak nito, wine ang hawak nito. Umano ka? Tanong nito. Tinignan lang kung ayos na ba ang garden. Palusot niya bago tumabi kay Melba. Sarap ng wine? Nung sinabi nilang masarap, masarap pala talagang walang halong kasinungalingan. Ngumiti ito sa kanya bago tumayo na. May gagawin pa pala ako sis. Balik na lang ako pag di na busy yung taong gusto ko. Madiin ang huling salita nito. Ngunit hindi iyon napansin ni Chelsea dahil si Axel ang kanyang iniisip. Matamlay sa work si Chelsea. Wala siya sa mood at halos hindi siya magawang makausap ng mga empleyado sa kumpanya. Dahil wala sa mood, nag-half day na lamang siya. Habang si Troy naman, sumasabay pa. Dahilan para mapagbuntungan niya ito ng inis. 1 linggo na siyang ganito. Hindi niya alam kung paano kakausapin si Axel. Palagi siyang umiiwas dahil pag nakikita niya, mas lalo siyang naguguluhan at nalulungkot. Mag-iisang buwan na si Axel sa mansyon. Ngunit hindi na naibalik sa normal ang kanilang loob. Si Melba, hindi na rin nagpupunta sa hindi niya malamang dahilan. Kahit nga mag-reply sa kanya, hindi nito ginagawa. Para bang lahat yata ng nakapaligid sa kanya, unti-unting nawawala dahil na rin sa kagagawan niya. Dumiretso si Chelsea sa mansyon. Nakaramdam siya ng hilo nang makalabas siya ng kotse. Saglit siyang natigilan bago muling lumakad papasok. Inalalayan ni Chelsea ang sarili niya dahil baka bigla siyang matumba dahil sa hilo. Dinatnan niya si Melba na may hinahanda kaya naman napangiti siya. Inaasahan kasi niyang dinadalaw siya nito. Ilang linggo na kasi itong walang paramdam sa kanya simula nung hindi nito maaya si Axel magsini. Iniisip niyang baka nagtampo ito sa binata at nawala na ng pag-asa. Madalas siyang kinukulit ni Melba kaya talagang nagtaka siya kung bakit nawalan ito ng paramdam. Melba, nandito ka pala. Hindi na ako nagsabi, hindi naman ikaw ang sadya ko. Diretsahang sagot nito. Nandito lang ako para kamustahin si Axel. Tapos uuwi na rin ako. Pasensya na kung pumasok ako nang walang pasabi sa iyo ah. Nandito naman si Manang. Pinsan mo naman ako so siguro ayos lang no? Oo naman ayos lang. Pero bakit ganyan kang magsalita sa akin? Nakataas ang kilay ni Chelsea. Minamalditahan mo ang mas maldita sa'yo? Gusto mo bang pati ikaw makaranas ng pagiging dragon ko? Pinsan kita. That's why it's fine whatever you want to do. Hindi ka ibang tao. Pero wag mo kong binabastos sa loob ng pamamahay ko. Kung maaaya ko lang sana siya, hindi ko na kailangan pumunta dito. Nakakahiya naman kasi sa'yo eh. Ihahatid ko lang to tapos aalis na ako Chelsea. Don't worry, wala akong iniwan na bakas ng kalat. Malinis kasi akong gumalaw. Sabi pa nito, bago siya nilampasan. Napangisi siya. Ano bang problema niya? Inis niyang tanong bago na upo sa couch. Ilang minuto lang ay nakita niya nga si Melba na lumabas na. Niyayamot talaga siya sa kinikilos ni Melba. Parang ang laki ng galit nito sa kanya. May nagawa ba siya sa pinsan niya para umakto ito ng ganito? Marin siyang napapikit. Inaantok siya kaya minabuti niyang humiga na muna sa couch. Ngunit ilang minuto pa lang siyang nakahiga ay minaramdaman siyang bumuhat sa kanya. Agad siyang nagmulat upang alamin kung sino. Isa lang naman ang inaasahan niyang gagawa nito. Ngunit mali siya. Hindi si Axel kundi si Troy ang bumuhat sa kanya. Nanlaki ang mata niya at agad na sinaway si Troy. Ayos lang ako, pakibaba na ako. Gusto ko lang sanang umidlip pero bala ko din namang umakyat sa silid ko. Ngunit ayaw siya nitong ibaba. Maingat itong umakyat sa hagdan pataas sa silid niya.
Napasulyap pa siya sa front door at doon niya nakita si Axel na nakatitig sa kanilang dalawa ni Troy. Kita niya ang pag-igting ng panga nito at pagkuyom ng kamao. Napabuntong hininga siya bago nag-iwas ng tingin. Madahan siyang inihiga ni Troy sa kama. Sobrang pagod ka siguro. Basag nito sa katahimikan na namayani. Ilang linggo ka nang walang paramdam at panay busy. That's why, hindi nagtutugma ang oras natin. Pumunta ako dahil galing ako sa company mo at sinabi ng sekretarya mo na umuwi ka daw. Wala ka daw sa mood at parang matamlay ka. Kaya nag-alala ako. Paliwanag pa ni Troy habang masuyong nakatingin sa kanya. Pasensya na, busy lang talaga Troy. Bukod sa busy ako, hindi rin ako interesado sa pakikipag-date sa'yo. Pasensya na talaga wala talaga akong maramdaman. Sa tingin ko mas mabuting sa iba mo na lang ibaling ang pag-ibig na ibinibigay mo sa akin. Sabi ko na nga ba yan talaga ang dahilan kung bakit ayaw mo ko makasama. Ayos lang naman tsaka ayaw kong pilitin ka. Sige titigil na ako. Basta ingatan mo lagi ang sarili mo Nandito lang ako kapag kailangan mo ko. Napakabuti ni Troy pero hindi talaga ito ang nasa puso niya. Si Axel ang tinitibok ng puso niya. Ito ang maswerteng lalaki na nakapagpalambot sa kanya. Ngunit sadyang hindi pa lang talaga niya kayang ipaglaban sa ngayon ang nararamdaman niya dito. Bakit ba panay ang tingin mo sa bintana ni Ma'am Chelsea? Hindi naman iyon tatambay sa veranda sa ganitong oras. Tsaka nandoon ang manliligaw niyang si Troy. Ito ang wika ng tiya ni Axel nang mapansin siya. Manang, mayaman lang naman yun Alam mo Manang may pagkakataon pa na baka niloloko lang niya si Chelsea. Sa galaw ni Troy parang babaero. Paninira niya sa manliligaw ni Chelsea. Ikaw na bata ka, kung ano-anong sinasabi mo. Bakit ba galit ka dun kay Troy? Dahil ba sa gwapo at mayaman siya? Sus, ikaw magiging ganun ka din balang araw. Basta magsumikap ka lang iho, hindi palaging nasa baba ka. Hindi naman iyon ang pangarap ko sa ngayon. Simple lang po ang buhay na hangad ko basta kasama ko kayo ng mga kapatid ko. At ang taong mananatili sa tabi ko kasama kong bumuo ng sariling pamilya. Simple lang tiya. Sobrang simple lang pero mukhang malabong matupad. Umiibig ka na ba? Kanino iho? Sobrang swerte naman ang natipuhan mo. Napakasipag mo na napakabait mo pa. Natutuwa ang kanyang tiya. Paano kaya kapag sinabi niya na ang amo nila ang iniibig niya? Sasagot na sana siya nang biglang lumabas si Troy. Nakangiti ito sa kanya. Kaya naman napangiti rin siya bilang respeto dito. Ikaw ba si Axel? Tanong pa nito na mabilis niyang sinagot. Opo sir, ako nga. Binabati kita. Ito lamang ang sabi nito bago nagtungo na sa kotse at pinaandar na ito palayo. Bakit siya nito binabati? Hindi naman niya kaarawan o wala naman siyang award. Wala nang dinadalang kasinungalingan si Chelsea sa puso niya nang sabihin niya kay Troy na ang hardinero niyang si Axel ang kanyang napupusuan. Tinanggap ito ni Troy ng buong puso dahil inirerespeto daw siya nito maging ang kanyang desisyon. Umalis si Troy ngunit nasa silid pa rin siya dahil iba ang kanyang pakiramdam. Para siyang naduduwal na hindi niya maintindihan. Nakaramdam rin siya ng hilo kanina at akala niya mawawala na pero hanggang ngayon ganun pa din ang kanyang pakiramdam. Maya-maya lang ay bigla na lang may kumatok sa kanyang pintuan. Dahil bukas naman ito, nagsalita na lamang siya upang bigyan ng permiso ang nais pumasok. Hi, masama ba ang pakiramdam mo? Pansin kong wala kang energy pag uwi mo pa lang. Kamusta naman? Si Axel ang kumakatok. Nahihilo ko at ngayon naman ay naduduwal. Siguro kailangan ko lang ng pahinga. Salamat sa pag-aalala. Sagot niya bago umiwas ng tingin dito. Mamaya sa dinner lalabas ako. Pahabol pa niya. Naramdaman niyang tumabi si Axel sa kanya. Hindi na ako amoy pawis. Nag-shower muna ako bago umakyat dito dahil baka sensitive ang pang-amoy mo. Gusto ko lang sabihin na miss na kita. Nahihirapan ako sa tuwing umiiwas ka't nagtatago ka sa akin. Sabi mo, bumalik tayo sa normal, gaya nung una. Inaasahan kong tutupad ka. Inakala kong magsusungit ka ulit sa akin pero wala. Ginawa mo lang ay umiwas ng sobrang nagpapakahirap sa sitwasyon. Pasensya na kung ganito ako sa'yo. Ayokong saktan ka, hindi ko intensyon yun.
Gusto ka ng pinsan ko, Axel. At kung gusto mo rin siya, magiging masaya talaga ako para sa inyo. Hindi ko gusto ang sinasabi mo, Chelsea. Hindi ako natutuwa. Matapos kang umiwas, ganito ang gagawin mo. Sinabi ko na sa'yo na ikaw ang siyang gusto ko. Sa'yo ko naramdaman to at hindi sa pinsan mong si Melba. Sabihin mo na kung may pag-asa ba to o wala para makapagdesisyon na ako, Chelsea. Hindi ko kaya na makita kang masaya sa iba. Kaya nagdesisyon ako umalis na lang kapag nalaman ko ang sagot mo. Tila ba, sinasakal ang puso ni Chelsea sa mga oras na ito. Gustong-gusto niyang sabihin na wag itong umalis, pero natatakot pa rin siya na baka pag pinagbigyan niya ang nasa puso niya, pangit lang din ang maging wakas. Silent means yes. Umalis na ito sa kanyang higaan. Bukas na bukas, hindi mo na ako makikita pa, Chelsea. Kalilimutan ko na ang lahat dahil alam ko naman na sa una pa lang, hindi ko dapat ito naramdaman. Hindi ko dapat minahal ang amo ko dahil isa lang naman akong hamak na hardinero. Hinding-hindi ako papantay sa'yo. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit hindi talaga pwede. Ito ang mahabang paliwanag ni Axel. Aalis na sana ito nang pigilan niya itong lumabas. Niyakap niya si Axel mula sa likod nito habang umiiyak. Iiwan mo ba talaga ako? Matitiis mo ba ako? Humarap si Axel sa kanya at tinuyo ang kanyang luha. Aalis lang naman ako dahil ikaw ang may ayaw sa akin. Pero ngayong nalaman kong takot kang mawala ako, hinding-hindi na ako aalis, Chelsea. Naglapat ang labi nila ni Axel. Ilang minutong malalim ang halikan nila hanggang sa kumalas lang si Chelsea nang makaramdam na naman siya ng pagduduwal. This time, hindi niya na napigilan kaya naman napatakbo na siya sa banyo upang dumuwal. Labis ang pag-aalala ni Axel sa kanya. Kaya naman agad siya nitong binuhat upang dalhin daw sa hospital. Sinasaway niya ito ngunit hindi ito napigilan. Dahil ayaw siya nitong payagang magmaneho, kumuha ito ng taxi. Si Manang ay gulat din ngunit walang nagawa kundi ang sumama sa kanila. Pakiingatan lang sir, dahan-dahan lang po. Bilin pa ni Axel nang kuhanin siya ng nurse at isakay sa wheelchair. Napabuntong hininga na lamang siya. Hindi na siya tumutol upang malaman kung bakit nga ba kakaiba ang kanyang pakiramdam. Ini-interview siya ng doktor, ngunit bigla siya nitong pinagpiti nang masuri siya ilang minuto lamang. Ibinigay niya ang ihi na pinapasabit sa kanya para itest. Nagulat siya nang ipalipat siya nito sa OB. Dahil private naman ang hospital, mabilis lang sa kanya at talagang asikaso siya sa loob. Sino pong kasama natin, ma'am? Si Mr. po ba? Nakangiting tanong ng OB doctor. Hindi po, BF ko kasama ko. Proud niyang sagot. Sige po, papasukin ko lang po, mama, para po malaman din niya ang magandang resulta. Kinakabahan si Chelsea. OB doctor ang babae kaya isa lang ang nasa isipan niya ng mga oras na ito. Kumusta? Kumusta po? May resulta na po ba? Nag-aalalang tanong ni Axel. Kawawa naman ang alaga ko. Nangingiyak-ngiyak si Manang. Hindi po kailangang kabahan, ma'am, lalo na sa'yo, sir. Kalma lang po tayo. Dahil po ang resulta, nagdadalang tao po si ma'am. Sir, magiging daddy ka na po. 3 linggo na pong buntis si ma'am. At alam po ba ninyo na hindi lang isa at hindi lang 2, kundi triplets po ang dinadala ni ma'am. Nagkatinginan si Chelsea at Axel habang si Manang naman ay gulat na gulat. Hindi ito makapaniwala. Sumulyap ito kay Axel at lumapit. Pinagsamantalahan mo ba si Chelsea? Hinampas nito si Axel. Kahit na mahal kita, hindi ko mapapayagan kung may ginawa ka kay... Sinaway na agad niya si Manang. Manang, wala pong kasalanan si Axel. Ginusto naming dalawa ito. Mahal po namin ang isa't isa. Napangiti si Axel. Si Tia talaga pinagbibintangan pa ako. Si Chelsea na mismo ang nagsabi, Tia, magiging daddy na po ko. Tia, may apo ka na. Labis ang tuwa na nararamdaman ni Axel. Mahihimatay yata ako sa nalaman ko. Chelsea, bakit hindi mo sinabi? Wala akong ideya na si Axel pala ang magiging tipo mo. Natutuwa ako para sa inyo. Pero nagulat din ako. Bakit nilihim ninyo? Wala man lang akong napansin. Natawa silang dalawa. Umuwi na sila matapos malaman ang resulta. Eto na rin ang permanente niyang OB doctor at regular ang check-up niya dito.
Masayang-masaya sila ni Axel. Pinaalam na rin niya rito na nais niyang sabihin na ito sa kanyang magulang upang makilala na nila si Axel. Ngunit bago mangyari iyon, nais muna niyang makausap si Melba. Walang kibo si Manang na makauwi na sila. Alam ni Chelsea na gulat pa rin ito sa nalaman pero wala eh. Nandito na at sa ganoong paraan pa nagkaalaman. Siguro naman, hindi ito tutol sa nabuo nilang pag-iibigan ni Axel. Manang, gusto ko po sana kayo makausap. Magalang at mahinahon si Chelsea nang kuhanin ng atensyon ng matandang tiyahin ni Axel. Si Axel ay abala sa pag-aayos ng kama niya dahil kailangan daw malinis ito bago siya magpahinga. Kaya nagkaroon siya ng chance na masolo ang tiya ni Axel. Napangiti si Manang sa kanya. Sige iha, sa totoo lang, kanina pa nga kita nais makausap nahihiya lang ako sa'yo. Para naman kasing wala akong karapatan na itanong sa'yo kung bakit at paano dahil yan ang desisyon ninyong dalawa ng pamangkin ko. Sadyang naguguluhan lang ako iha. Hindi ko mawari kung paano kayo napaibig sa isa't isa. Gayong wala naman ako napapansin na kakaiba sa inyo. Ito ang paliwanag ng matanda na ikinangiti niya. Manang, sa totoo lang hindi maganda ang dahilan. Kung paano dahil lumalabas na kasalanan ko talaga kung bakit may nangyari sa amin. Umuwi ho kasi akong lasing nung unang gabi ni Axel dito sa mansyon. One night stand ho ang nangyari. At sa paglipas ng araw, awkward na ang sitwasyon. Hanggang sana malaya na lang namin na may nabubuo na pala kaming paghanga sa isa't isa. Hanggang sa dumating sa punto na nahirapan na po kaming magdesisyon. Ngunit ngayon Manang maayos na po kami. Parehas kaming nagdesisyon na ipaglaban ng meron kami. Ngayon pa na may triplets na po kami. Hindi ho ba't ang saya nito? Natitiyak ko pong matutuwa ang magulang ko dahil ang nag-iisa nilang anak na mukhang tatandang dalaga po yata magiging isang ganap ng ina. Nanggigilid ang luha ni Chelsea. Hindi ko rin po naisip na darating ang sitwasyong to. Kay Axel ko po naramdaman ang tunay na kasiyahan Manang. At sana po suportahan niyo po kami. Pakigabayan po kami Manang. Ito ang pakiusap ni Chelsea. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Iha, masayang masaya ako sa totoo lang. Masaya ako dahil may magiging pamilya na si Axel. Ngunit may dalawa siyang kapatid at sana maunawaan mong hindi niya yun pwedeng pabayaan. Ayos lang ba sa'yo na makasama sila? Ayos lang ba sa'yo na simple lang ang maging buhay mo kasama si Axel? Pag-isipan mo sanang mabuti na hindi mayaman ang pamangkin ko. Bukod sa kasipagan niya, pagiging mabuting tao ay wala na siyang ibang maipagmamalaki sa'yo. Hindi kagaya ng manliligaw mong si Troy na mayaman. Kayang-kaya niyang ibigay ang mga bagay na naisin mo. Pero kung si Axel, simpleng bagay man ang kaya niyang ibigay, magsusumikap naman siya para sa pamilyang mabubuo ninyo. Napakabuti ng puso ng pamangkin ko. Paniguradong mas magsusumikap siya. Mapatunayan lang niya na kaya kanyang panindigan. Ito ang madamdaming paliwanag ni Manang na ikinatulo ng luha ni Chelsea. Kahit ano pa pong hirap ang danasin ko Manang, basta kasama si Axel hindi ko po iindahin. Mas mahihirapan po ko kung wala siya sa tabi ko. Regarding naman po sa dalawa niyang kapatid, pagsusumikapan po namin ni Axel na maging maayos ang buhay nila. Hindi ko po sila pababayaan at mamahalin ko po sila gaya ng pagmamahal na ibinibigay ng Kuya Axel nila. Niyakap siya ni Manang. Salamat naman. Salamat at nauunawaan mo iha. Sana ay maging masaya lang kayo hanggang sa pagtanda ninyo. Mahalin pa ninyo lalo ang isa't isa. At maging matibay sana ang inyong pagsasama. Nakahinga ng maluwag si Chelsea. Ipapakilala ko na po siya sa magulang ko. Kailangan ko lang pong kausapin din si Melba. Wika pa niya kay Manang na sinang-ayon na naman ito. Kinabukasan, daraan sila sa OB doktor niya. Sinabi niya kay Axel na didiretso na sila sa bahay ni Melba upang ito ay makausap. Pumayag naman si Axel sa nais niya at suportado siya nito. May atraso siya kay Melba dahil sa kasinungalingan niya kaya nais niyang humingi ng tawad. At isa pa, triplets ang anak niya. Hindi biro ang ilalaki ng tiyan niya kaya hindi na rin naman niya maitatago. Sa labas na lang muna ako. Bulong ni Axel. Kasalukuyang nasa tapat sila ng apartment ni Melba. Tumango siya bago binigyan ng halik si Axel sa labi.
Sa kotse na ito naghintay habang siya ay pinindot na ang doorbell. Ilang minuto lang ay lumabas na si Melba. Nakatayo lang ito sa harapan niya at hinihintay siyang magsalita. Usap tayo. Fine, saglit lang ha. May gagawin pa kasi ako eh. Busy ako this past few days. Wala itong emosyon habang nakatitig sa kanya. Tumango siya at pumasok. Naupo siya nang maupo si Melba. Melba? Tawag niya sa pangalan nito bilang panimula. May dapat kang malaman. Pero una, kailangan ko munang humingi ng sorry sa ginawa kong pagsisinungaling. Ayaw kong tuluyang maglamat ang relasyon nating magpinsan. Melba, hindi ko gustong magsinungaling. Sadyang naguguluhan lang ako that time. Ngayon hindi na. Handa na akong aminin lahat sa'yo. Napabuntong hininga siya bago nagpatuloy. Melba, buntis ako at si Axel ang ama. One night stand ang nangyari. Lasing ako that night. Kaya bago mo pa siya makilala, minaganap na sa aming dalawa, hindi ko lang masabi. Then out of nowhere, bigla na lang ako nakaramdam ng inis. Tapos sumunod selos niya sa tuwing nagiging malapit ka sa kanya. Melba, mahal ko si Axel. Mahal ko na siya at magiging isang masaya at buong pamilya na kami. Inaasahan ko na talagang may nararamdaman ka sa kanya. Nalaman ko nung binigyan mo siya ng bimpo at inunahan mo kung gaga ka. Hindi ko lang inaasahan na buntis ka na pala sa kanya. Masakit dahil gusto ko talaga si Axel. Pero halata naman na sa'yo lang siya interesado. So bakit ko pa ipipilit? Nagalit ako kasi wala kang sinasabi sa akin. Pero hindi naman to galit na halos namumuhi na ako. Ito talaga ang hinihintay ko, Chelsea. Pinsan mo ko. Hindi ka dapat nagsinungaling. Mahal kita, Chelsea. Nasaktan lang ako sa pagsisinungaling mo. Pero ngayong alam ko na, masaya ako para sa inyo. Walang halong pagiging plastic, masaya talaga ako. Mawawala din to. Basta alagaan ka dapat niya. Hindi na napigilan ni Chelsea ang kanyang luha. Salamat naman at hindi makitid ang utak ni Melba. So what's your plan by the way? Ikakasal na ba kayo agad? For sure, Tito and Tita will be very shocked about your news, Chelsea. Ito ang tanong ni Melba sa kanya. Well, Manang is very shocked. Sila pa kaya? Sa kasal, I don't know, si Axel naman na magdedesisyon, hindi lang ako. Bahala siya kung gusto na ba niya akong ibahay. Pero kung ayaw pa niya, ayos lang din naman sa akin. Knowing na nasa tabi ko lang naman siya palagi. Paliwanag niya sa pinsang si Melba. Talagang mahal na mahal mo nga siya. The way your eyes smile pag sinasabi mo yung pangalan niya o pag nababanggit siya. Masaya talaga ako para sa inyo. Basta pag ikinasal na kayo, ako ang unang-unang iimbitahin mo. Oo naman, hindi na ako papayag na magtampo ka ulit. Salamat Melba, the best ka talagang pinsan. Pero alam mo, nagulat ako sa jowa mong si Axel. Grabe pala bumayo no, triplets agad, malaki ba? Pabulong naman ng size. Pangaasar pa nito na kanyang inirapan. He's mine Melba, stop daydreaming about my BF. Silosa ako kaya wag mong tangkain. Banta pa niya na tinawanan ni Melba. Gaga, di sa'yo na. May laban ba ako? Ikaw nga itong pinili. Pag sinasabi mo, kinikilig ako hanggang ngayon. Mayas ka na nga buntit. Dami pa akong gagawin. Super busy ako right now. Natatawang lumabas siya. Sumakay siya ng kotse at agad nang umiti kay Axel. Pinsan ko siya. Malabong hindi kami maging maayos. Suportado niya tayo, Axel. So wala na tayong problema. Sila daddy at mami na lang ang kailangan nating makausap. Hindi na ako makapaghintay na makilala kanila. Ako din naman pero kinakabahan talaga ako. Sagot ni Axel bago natawa. Dahil marami pa naman silang oras ngayong araw, hindi na muna sila umuwi. Si Axel ang nagmamaneho dahil marunong naman pala ito. Sadyang nataranta lang nung dinala siya sa hospital dahil sa kaba. Sobrang maingat itong magmaneho, kaya naman napapailing siya dahil para bang pagong pa ang mauuna sa kanila dahil sa sobrang bagal. Gusto mo bang may maging endearment tayo? Wala akong pakialam kung parang teenagers tayo, pero hindi ba't wala namang masama kung may magiging call sign tayo? Sa tingin mo? Tanong pa niya kay Axel na focus sa pagmamaneho. Basta gusto mo, gusto ko din. Sa tingin ko nga mas sweet at mas maipaparamdam ang pagmamahal kung may endearment. Sa tingin ko dapat talaga. Sang-ayon nito na ikinatuwa niya. Alam ni Axel kung paano sumakay sa mood ni Buntit.
Nabasa kasi niya at nasabi na rin ng tiya niya na dapat nakasang-ayon lang siya palagi, liban na lang kung makakasama sa buntis. Ayaw rin naman niyang pasamain ng loob nito kaya naman sinusunod at sumasang-ayon lang siya rito. Pili ka sa mga mababanggit ko. Gusto mo bang love, babe, honey, asawa ko, mahal ko, love of my life, tangi? Pinutol niya ito saglit upang magtanong. Ha? Tangi as in mura? Kunot ang noong tanong niya. Natawa si Chelsea. Hindi, endearment din siya. Ituloy ko na ha? Tanong pa nito na tinanguan niya. My love, bebe ko, Axel ko, and last baby. Nakatitig ito sa kanya habang siya ay sa daan lang ang focus. Nag-isip muna siya bago sumagot. Sa tingin ko, mas sweet angel, honey or Han. Sige Han, mas bagay nga. Masaya siyang napapangiti si Chelsea. Huminto sila sa isang mall. Nais daw kasi ni Chelsea na tumingin ng mga bestida na maaari niyang magamit pag malaki na ang tiyan niya. Bagay sa ito, Han. May inabot si Chelsea sa kanya na isang jacket. Han, may mga jacket pa naman ako't maayos pa. Matibay iyon dahil galing sa ukay. Tanggi niya kay Chelsea nang ibibili siya nito. Han, ako na sa mga gamit ng triplets tsaka sa mga damit mo. May ipon pa naman ako kahit paano. Sumimangot si Chelsea. Aanhin ko pera ko. Han, pabayaan mo na akong gawin to para sa atin naman to eh. Dapat bilang partner, ang pera ko ay pera mo at ang pera mo ay pera ko. Gets mo? Hindi ba dapat ang pera mo ay pera mo at ang pera ko ay pera mo rin? Yun kasi ang sinasabi ng iba eh. Napakamot siya sa ulo. Kahit pa hindi malaki pera ko at wala akong milyones, Han, dapat sa'yo pa rin tong pera ko at ako ang bahala sa mga kailangan mo. May 100,000 akong naipon, Han. Sa tingin ko hindi kasya pero makakabili naman siguro ng mga kailangan mo at saka ng babies natin. Tapos sa hospital, Han, mag-iipon na ako hanggat maaga. Tapos isusunod na natin sa kasal. Paunti-unti lang. Tsaka Han, mag-a-apply ako sa ibang trabaho para mas maganda ang... Pinatigil siya ni Chelsea. Ayoko na pala ditong mamili. Bakit kasi dito pa? Ang mahal na mga damit dito. Han, sa mga okay na lang o kaya sa ibang store na friendly ang presyo. For sure, mas matibay pa ang mga yon. Nagigilty ka ba? Hindi mo dapat maramdaman yan. Obligasyon kong ibigay ang mga kailangan mo kahit ano pa yon. Sisikapin ko, Han. Pasensya na, sa ngayon iyon lang ang ipon ko. Kapag nakagraduate 2 kong kapatid, mas makakagaan kaya mas malaki na ang magiging ipon ko. Bilang magiging partner mo, sa tingin mo, masaya ako makita kang nahihirapan. Han, partner tayo dito. Pakiusap, hayaan mo kong gawin ito sa magiging pamilya natin at sa 2 mong kapatid. Masaya akong tulungan sila. Hinalikan siya ni Chelsea. Umiti siya bago sumang-ayon. Lumipat talaga sila ng store gaya ng gusto ni Chelsea dahil bigla itong namahalan sa mga presyo. Ang ganda ng mga bestida dito, Han, ang mumura. Natutuwa itong namili. Sa isang store sila pumunta at maraming item na afford talaga. Pinilian din ito ang 2 niyang kapatid at nasabi na rin ito sa kanya na bago pa umuwi ang magulang nito galing abroad ay nais ni Chelsea na kasama na nila ang 2 niyang kapatid dahil balak na rin itong i-transfer ni Chelsea. Wala siyang magawa dahil nagbanta ito na kapag tumutol siya, hindi na siya nito kakausapin. Namili pala kayo. Natutuwang tanong ni Manang nang sila ay makauwi. Pinakita ni Chelsea ang mga binili niyang bestida sa murang halaga. Bagay ba sa akin, tiya? Nga pala, tiya na rin ang kinakasanayan niya ngayong itawag sa tiyahin ni Axel. Sinabi naman ito na magiging miyembro na siya ng pamilya, kaya naman sinasanay na niya ang sarili. Oo naman, iha. Napakaganda mo talaga kahit anong isuot mo. Puri pa nito na ikinataba ng kanyang puso. Si Axel naman ay inayos ang ibang pinamili niya. Kinagabihan ay maagang inantok si Chelsea. Gusto na niyang ipikit ang mata niya, ngunit gusto pa rin niyang makipagkwentuhan kay Axel. Tulog na, Han. Utos nito habang siya ay yakap. Natawa siya bago tumango. Ipinikit na ni Chelsea ang mata niya. Nakatulog naman siya ng mga ilang oras, ngunit nagising siya bandang 1:00 upang kumain. Bigla siyang nag-crave sa bulanglang. Takam na takam talaga siya sa mga oras na to. Gusto sana niyang gisingin si Axel, ngunit nahihiya siya. Naisipan niyang pagod ito at dapat nang magpahinga na lang.
Madahan siyang umalis sa kama ngunit palabas pa lang siya nang bigla itong magising. Han, saan ka punta? Hindi mo ko ginising. Sabi ko naman sa'yo gisingin mo ko. Napagalitan tuloy siya. Napabuntong hininga siya bago ngumiti. Saway ka talaga. Kasi naman mahimbing na yung tulog mo eh. Nahihiya akong gisingin ka. Sorry na Han. Isang kalabit mo lang magigising agad ako Han. Paano na lang kung madulas ka? Gusto kong maingatan kayo ng triplets. Kaya sana naman gisingin mo ko ano man ang kailangan mo. Kahit iihi ka lang Han. Pangaral nito sa kanya. Suko na si Chelsea dahil alam niyang hindi siya mananalo sa nobyo. Dahil hangad lang naman ito ang kanyang safety. Sabay silang bumaba sa kusina. Pinagmasdan niya si Axel na abala sa pag-aayos ng iluluto nitong bulanglang. Ginayat na muna nito ang mga kailangan habang siya ay nakatunganga lamang. May gusto ka pa ba bukod dito Han? Pwede ako mamili o kaya mag-order. Tanong pa ni Axel. Kahit ano ibibigay mo? Mapang-akit niyang tanong. Oo, subukan kong ibigay kahit mahirapan. Natawa siya bago ito hinagkan sa labi. Undress me. Bulong niya rito. Han, dito talaga? Grabe ka sa akin. Tsaka anong oras na baka mapagod ka lang. Kumain ka na lang. Namumula ang pisngi ni Axel. Ayaw mo na ba sa akin? Sabi ng OB doctor ko, pwede pa naman daw nating gawin Mas makakatulong nga daw yun para pag manganganak ako, nakabuka na ang... Pinutol siya ni Axel. Ikaw ang iniisip ko. Triplets ang dinadala mo. For sure madali kang mapagod. Tsaka baka masela ng pagbubuntis mo Han. Don't worry. Once na nakapanganak ka na, kahit araw-gabi pa nating gawin. Kinindatan pa siya nito. Duga. Nagtatampong bulong niya. Itinigil na muna ni Axel ang ginagawa nito bago siya maingat na inupo sa mesa. Dahilan para mapasinghap siya sa gulat, hinagkan siya nito hanggang sa lumalim na iyon. Nakagawa siya ng mahinang ingay dahil sa emosyong nararamdaman niya. Kapwa sila hingal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Sa ngayon, ayan lang muna Han. Bulong pa nito bago siya ibinabana at pinaupo na ng maayos. Pwede na, nag-enjoy naman ako. Gumanda na ang mood niya dahil pinagbigyan siya ni Axel. Cravings din pala niya ang nobyo, nahihiya pa siya kanina. Napailing si Chelsea bago lihim na napangiti habang nakatingin kay Axel na abala na naman sa iniluluto. 2 araw pa ang lumipas, 1 araw na lang bago dumating ang magulang niya. Ngunit bago iyon, may sorpresa muna siya kay Axel. Hindi niya nasabi ngayon ang dating ng 2 nitong nakababatang kapatid. Pinasundo niya ito sa kinuha niyang driver para safe na bumiyahe ang 2. Han, pwede halika muna dito saglit? Agaw ni Axel sa atensyon ni Axel na busy sa pagsasanitize sa kanilang silid. Wait lang Han, mabilis na to, saglit na lang. Hindi niya masabing dumating na ang 2 nitong kapatid dahil masisira ang sorpresa. Kaya naman kinausap niya ang 2 upang hintayin ang kuya ng mga ito. Pumayag naman sila't masayang naghintay kasama niya. Ilang minuto pa ay bumaba na si Axel. Nagulat ito nang makita ang 2 niyang kapatid. Nanggigilid ang luha ni Chelsea dahil nadadala siya ng kanyang emosyon. Kita kasi niya ang pangungulila sa mata ng kanyang nobyo. Iyakap nito ang 2 habang lumuluha. Kamusta? Natatanggap ba ninyo ang padala ko? Kamusta ang pag-aaral? Miss ko na kayong 2. Lumuluha si Axel. Kuya, maayos naman po kahit malungkot. Kuya, pinasundo po kami ni Ate Chelsea. Napangiti si Chelsea nang sulyapan siya ni Axel. Nilapitan siya nito at niyakap. Maayos na nagkwentuhan ng magkakapatid habang siya din nagpakilala at sinabing magkakapamangkin na ang 2. Han, tawag ni Axel sa kanya. Kasalukuyang nasa veranda si Chelsea at nakatanaw sa mga bituin. Yakap naman siya ni Axel mula sa likod niya habang sabay nilang ninanamnam ang simoy ng sariwang hangin. Yes, Han. Salamat sa effort mo. Sobrang na-appreciate ko. Hindi ko alam kung paano ba ako makakaganti sa mga ginawa mo para sa akin at para sa mga kapatid ko. Hinaplos niya ang mukha nito. Shh, hindi mo kailangang gawin yon. Hindi mo kailangang palaging gantihan ang mga ginagawa ko para sa'yo. Ginawa ko yun dahil mahal kita at mahal ko ang mga taong minamahal mo. Sapat na sa akin na kasama kita, Axel. Sapat na sa akin ang mga ginagawa mo. Sobra pa nga eh.
Naglapat ang kanilang labi. Salamat dahil nakilala kita. Salamat dahil pinilit mo ko kahit na isa lang akong hamak na hardinero sa mansyon mo, Chelsea. Sino ba naman ako, di ba? Sobrang swerte ko sa'yo. Hindi gusto ni Chelsea na binababa na naman ni Axel ang sarili. Ako ang swerte, Axel. Hindi mo dapat tinitignan ang kaibahan ng estado nating dalawa. Dahil masaya ako na nakilala kita. Masaya ako na kasama kita ngayon at magiging ama ng mga anak ko. Muli ay naglapat ang kanilang mga labi. Dumating na ang araw na makikilala na ni Axel ang magulang ni Chelsea. Sa totoo lang, grabe ang kaba niya sa mga oras na to. Nasa hotel na daw muna ito dumiretso upang makapagpahinga ng isang araw at makapaghanda sa kanilang pagkikita. Masaya siya ngunit nandoon ang kaba na baka may maging pagtutol na pinaghahandaan na niya. Ngunit pangako ni Axel sa sarili niya na anuman ang kalabasan o mangyari, hinding-hindi niya iiwan si Chelsea. Mahal niya ang kanyang mag-iina. Kabado ka, no? Napasulyap siya sa kanyang tiya. Tiya naman, syempre po. Ito po kasi ang unang beses na ipapakilala na ako bilang nobyo. Tiya, nakakahiya ba ang itsura ko? Sobrang simple ba? Dapat siguro magpalit ako ng... Pinutol siya nito sa kanyang mga sinasabi. Mas magandang makilala ka nila bilang ikaw. Simpleng tao lang na minamahal ng nag-iisa nilang anak. Mabait sila, iho. Kaya iwaksi mo ang pag-aalala mo. Wala sa kanila ang estado ng isang tao basta masaya ang anak nila. Paniguradong grabe ang saya ng mag-asawa dahil nga buntis na ang anak nila. Ito kasi ang kahilingan nila, ang may maging apo sa nag-iisa nilang anak na inakala nilang tatandang dalaga. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ni Axel at nawawala ang kaba niya dahil sa mga sinasabi ng kanyang tiya. Ngunit hindi pa rin talaga maalis. Pinuntahan na muna niya ang nobya niyang si Chelsea na nakikipag-banding sa dalawa niyang kapatid. Han, kinakabahan na ako dito tapos dyan chill ka lang. Tanong niya nang makalapit dito. Bakit ba kasi kinakabahan ka? Simpleng pag-uusap lang naman. Don't worry, hindi sila tulad ng iniisip mo. Baka nga lumuhod pa sila sa sobrang tuwa at pagpapasalamat na may isang taong nagtiyaga sa akin at nagmahal kahit pagrabe yung ugali ko. Natawa ang dalawa niyang kapatid. Si kuya kinakabahan, nababahag ba buntot mo kuya? Tapang-tapang mo nga daw nung umamin ka kay Ate Chelsea eh. Kayo mga pasaway kayo ah. Nilapitan niya ang isa niyang kapatid at kinasat ito. Tinutukso pa ninyo ang kuya ninyo, kinakabahan na nga. Wika pa niya habang natatawa. Tama, idadaan na lang muna niya sa tawa ang kabang nararamdaman niya. Ilang oras pa, dumating na ang ama't ina ni Chelsea. Eleganting tignan ng mga ito, sobrang nahihiya si Axel sa mga oras na ito. Una nitong niyakap si Chelsea dahil miss na nila ang nag-iisa nilang malditang anak. Sumulyap naman sa kanya ang mag-asawa matapos ang pagkamusta kay Chelsea. Nakangiti ang mga ito at tila ba naluluha pa. Nice to meet you, iho. Niyakap siya ng ina ni Chelsea. Sobrang saya namin sa ibinalita ng anak namin. Hindi kami makapaghintay na makauwi na upang makilala ka. Ikinagagalak ko pong makilala kayo, ma'am, sir. Sinamaan siya ng tingin ni Chelsea. Bakit ma'am and sir? Iho, magiging asawa ka na ng anak namin. Dapat masanay ka na sa daddy at mommy. Ang ama ni Chelsea ang nagsalita. Sige po, dad. Nakangiting sagot niya. Maupo po kayo. May hinanda po si Tia para sa inyo. Anyaya niya sa mag-asawa. Oo nga, gutom na nga kami. Nga pala, iho. Pag-usapan na natin ang kasal hanggat maaga pa. Ayos lang ba? Nais namin na maikasal na kayo bago pa man manganak itong si Chelsea. Ang ama ni Chelsea ang nag-open. Akbay pa siya nito hanggang sa makapunta sila sa dining area. Magaan ang loob ni Axel at nawala ang kaba niya. Masaya din siyang pag-usapan ng tungkol sa kasal. Nahihiya lang siya dahil simpleng kasal lang ang maibibigay niya sa nobya. Iho, hindi sa wala kaming tiwala sa magagawa mo para sa kasal. Pero gusto kasi namin na saluhin na ang lahat upang ang perang maiipon pa ninyo ay para na lamang sa future ng triplets. Pakiusap, sana hayaan mo kami, iho. Nakakahiyaman po dahil wala po akong sapat na kakayahan para ibongga ang kasal. Ay sige po, pumapayag po ako. Sa totoo lang po, hihilingin ko sanang ilang buwan pa bago ang kasal upang makapag-ipon pa po ako.
Hinawakan ni Chelsea ang kamay niya. Iho, hindi mo kailangang mahiya. Nga pala, may oportunidad akong ibibigay sa'yo. Maaari mo bang hawakan ang isa sa mga negosyo na nais ko sanang ibigay sa inyo? Palaguin mo, iho. Naniniwala akong kaya mong gawin yon dahil sa determinasyon mo. Sobra na po ang naitutulong po ninyo, Dad. Hiyang-hiya si Axel. Sabi ko naman, di ba? Hindi mo kailangang mahiya. Masaya kaming malaman na mahal mo ang anak namin at handa mong gawin lahat para mapasaya lang siya. Sobrang nagagalak kami sa totoo lang. Hindi namin inaasahan na magsisettle down ng maldita naming anak. Nakasimangot si Chelsea habang si Axel naman ay napangiti. Naging maayos ang pag-uusap. Hindi na umalis ang magulang ni Chelsea upang mag-asikaso sa kanilang kasal. Ikinasal nga si Chelsea at Axel. Naging masaya ang selebrasyon nila maging ang honeymoon. Ngunit sa honeymoon, hindi naman talaga sila nagsiping. Bakasyon lang ang ginawa nila dahil nga ayaw ni Axel talaga na siya ay mapagod. Naging masaya ang bawat araw nila na magkasama. Mas lalo pang naging maingat si Axel nang lumaki na ang tiyan niya at nahihirapan na rin siya sa bigat nito. Walang tulog si Axel ng kabuwanan na niya dahil natatakot itong baka bigla siyang mag-labor. At nang magsimula na nga ang labor niya, agad silang nagtungo sa hospital upang maging safe ang kanilang triplets. Salamat sa Diyos dahil nakaraos si Chelsea sa triplets. Normal ang bagong delivery niya at kahit naging mahirap, naging sulit naman ang paghihirap at paghihintay nilang mag-asawa. Alam na nila ang gender bago pa man niya ilabas ang triplets. 3 Marias ang anak nila at sobrang cute na mga ito. Kumpleto sa buwan at malusog na lumabas. Grabe ang iniyak nilang mag-asawa. Ngunit ngayon, sulit na sulit ang lahat. Masaya si Chelsea na ito ang kanyang pinili. Ngayon ay napatunayan niya na wala talagang imposible sa pag-ibig. Masaya siyang buo silang kasama ang taong naka one night stand niya na ngayon, asawa na niya at hindi niya na kayang mawala sa kanyang buhay.